Doon po sa sinasabi natin na financial, kumbaga, wisdom ho dito, kung yung flyover sa halagang 300 million na ginasta ng gobyerno, kung giniba mo na yan, kumpara dito ngayon sa bilyon na iyong gasto sa yung cost of money ng investor, yung time spent kakahintay dito, at yung ngayong bilyon na acquisition sa mga right of way, ano ho ba ang mas matimbang doon kung ikaw talaga pipili? Yung bang paggiba ng 300 million o paggasta ng bilyon at pagpapahintay sa publiko ng halos ngayon po 6 years na hindi ho matuloy-tuloy na proyekto? Tama po yan, Manong Ted. Kaya nga po, let me just explain Opo. po, no, para objective po yung ating ano dito. I will address po yung MRT-7 na giniba natin later on. So first, on the necessity po. Tinignan namin yan, assuming po, tanggalin natin yung flyover. Wala pa pong cost at saka timeline ho dito. Necessity lang po. Inaral namin ang sitwasyon. The flyover was established, was put up basically to bridge yung malaking problema sa tramo Saka C5. C5. Napakalaki po ng traffic dyan. Choke point po parati yan. Kapag tatanggalin natin yan, mas dadami po lahat. Kasi intersection So, gagawa ka ng diversion, panibagong traffic plan. Ate po. So, ang mangyayari dyan, the answers, the necessity. In other words, kailangan ba ngayon yan? Ginagamit ba yan? Ang sagot po namin, oo. So, kailangan, necessity. Punta tayo as to the cost. Now, as to the cost, kinompare namin ang itong original location na sinasabi natin dito na walang flyover and the recent location ngayon. Itong pinakabago. While admittedly, mas konti yung raw acquisition natin sa original original location at mas malaki itong ating itong present na proposed location, itong Villar location. Yung cost will be affected by the following factors. Una, out of the 8,000 plus na kailangan natin, 8,000 square meters. 4,000 ang donated. Nakatipid po tayo doon. No? Pangalawa, if we compute cost, kailangan natin isama yung cost of removing the bridge. Tama ho ba? Sabihin natin 150 million. 100 na lang po. Plus 100 million. Pangatlo, hindi lang ho yun ang isasama natin. Kailangan din natin isama yung gastusin natin nung tinayo natin yung flyover. Kasi po, kapag tinanggal natin yan, waldas na yan. Idadagdag natin ngayon yung amount na yon. So that's another maybe 200 plus million. Nung kinompute po namin lahat, ang cost po ng pagbabalik sa original location, kumpara po sa present po ngayon, assuming na they will agree sa ating mga terms po, sa donation po, assuming that they would agree, mas makakatipid ang gobyerno? Makakatipid ang gobyerno na not less than 500. Pero we did not stop there po. That is to the cost. Okay. Ang importante ngayon, timeline. Baka sabi namin, not less than 500 million, that is negligible kung matatapos naman natin within a shorter period of time. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.